Nandito ka na naman? Mukhang may nais kang bagong matutuhan ah. Sige, upo ka dyan. Welcome to Tindahan ni Teacher Dan. Daming matututuhan, busog ka pa. Libre na at sari-sari pa ang ituturo niya. Kaya ang tanging nais niya ay ang matuto't graduate ka. Halika dito! May ipapakita ako sa iyong puzzle sa dyaryo na hindi ko masagutan. Sabi dyan, it is the description and analysis of the production, distribution, and consumption of goods and services. Ano kaya ito? Tama ka! Economics nga yun. Oh, huwag ka magyabang. Sabay lang tayong nakasagot, no? Alam mo ba na mayroong tinatawag na economic institutions? Ayon kay Gilliard et al., ang economic institutions daw ay defined as an enduring organization, practice, or relationship created by individuals to handle and cope with basic economic dilemmas. In short, mga institusyon ito na tumutugon sa pangangailangan ng mga tao. Tao ang may demand at mga economic institutions ang nagsusupply. Katulad nitong teachdahan ko, isang halimbawa ito ng economic institution kahit maliit. Halimbawa, gustong magpabili ng asin ng nanay mo. Hindi mo na kailangan pumunta pa ng malaking supermarket dahil mayroon na akong supply dito. Napupunan ng maliit kong sari-sari store ang demand mo. Ang taray, di ba? Ngayong alam mo na ang definisyon ng economic institutions, dapat mo ring malaman na may iba't ibang forms of distribution and exchange of products. Una na dyan ang reciprocity. This refers to a transaction between two socially equal parties having the same status with regards to values of goods or services. Para mas madali mong maintindihan, ito ang halimbawa. The dowry given by a Muslim groom to his prospective bride is a transaction between two socially equal parties having the same status with regards to values of goods or services. Mula nga sa salitang reciprocity, pagbabalik o pagbibigay. Kadalasan, tumutukoy ito sa isang transaksyon sa pagitan ng dalawang tao na may pagkakaunawaan. Isa pang halimbawa nito ay, Pabili nga po, Teacher Dan. Pabili nga ang kape na worth 50 pesos. Panararegalo ko lang sa exchange gifts ako, teacher ko. Bakit naman 50 pesos lang ang exchange gift nyo? Maliit kasi ang sinahod namin itong nakaraan, kaya 50-50 lang muna. Goods lang naman sa aming dalawa, basta't may maibibigay. Okay, sige, ito na. Ingat! Sige po, salamat Teacher Dan. Kita mo na Suki, saktong-sakto. Isa yung halimbawa ng reciprocity. Yung dalawang gurong may napagkasundo ang exchange gift at nasa parehong sitwasyon socially o financially. Alam mo ba Suki, may tatlong types ng reciprocity. Una, ang generalized reciprocity. It is a form of transaction which utilizes gestures that expresses personal relationships than economic transactions. Sinasabi ritong, ang generalized reciprocity ay nagbibigay emphasis hindi sa pinansyal na aspekto kung hindi sa personal na bahagi ng transaksyon. For example, in the Philippines, most often than not, the eldest child expresses generalized reciprocity to his or her family by graduating, and in exchange, they will be providing means to sustain the academic needs of their other siblings. Makikitang, ang focus ng reciprocity ay hindi sa bayad o pinansyal. Bagkus, ito ay nakatuon sa koneksyon ng panganay na anak sa kanyang pamilya. Punta na tayo sa ikalawang type of reciprocity, ang balanced reciprocity. According to the description, the giver is expected to gain something in return, although it does not have to be given instantly. One good example is the business transaction between Filipino artists and advertisement companies.
artists will perform activities that are required of him or her by the said advertisement company in exchange for publicity and exposure. Ang giver sa situation ay si business at hinire niya si Filipino artist or artista para i-advertise ang product niya. Sabi, pagdating sa balance reciprocity, hindi agad-agad o instant ang balik o yung gain na matatanggap ni giver. Gayunpaman, assured na mayroong matatanggap si business o kaya si advertisement company. Panghuling type ng reciprocity ay ang negative reciprocity. Since negative reciprocity ang pangalan nito, it uses deceiving ways to gain profit. Nanloloko ka rito para kumita. Negative nga, di ba? Pamilyar ka ba sa tanong na, open-minded ka ba sa business? Ang ganitong panimula ay kadalasang ginagamit ng mga taong nanghihikayat na sumali ka sa isang pyramiding scam. Hindi mo sila kilala at wala kang personal na relasyon sa kanila. Gayunpaman, sinusubukan ka nilang hikayatin. Halimbawa iyon ng negative reciprocity. Malinaw ba para sa iyo ang tatlo, suki? Gamitin natin ng G, B, N para mas madali mong matandaan. G stands for mahusay, generalized. Ang B stands for mahusay, correct ka dyan, balance. At ang N? Napakahusay, negative ang ibig sabihin nun. So meron tayong generalized, balance at negative reciprocity. Dahil dyan, sige na nga, bibigyan na kita ng libreng palamig. May tinubo naman ako kanina eh. Ay, alam mo ba suki, na ang pagbibigay ko sa iyo ng palamig ay isang halimbawa ng susunod na forms of redistribution and exchange of products? Para sa ikalawang bahagi, mayroong tinatawag na redistribution. Tumutukoy ito sa proseso ng muling pagbabalik sa mga tao ng kanilang mga produkto o pag-aari. Medyo nakakalito, no? Sige, tungo na lang tayo sa halimbawa. Taxes o kaya buwis. Nangongolekta ang gobyerno ng buwis upang may magamit silang pondo para sa mga proyekto ng pamahalaan. At para kanino ba ang mga proyektong yon? Para rin naman sa mga tao. Sa madaling sabi, ang pera o buwis na kinukuha sa mga tao, kung hindi ninanakaw, ay bumabalik o napapakinabangan din ng mga tao. Halimbawa, ang pagbibigay ko sa iyo ng libreng palamig. Mula sa tinubo ko galing sa bumili kanina, ibinigay ko yun sa iyo. Bumalik lang sa tao ang pumasok sa aking pera. May kadalasan rin silang tinatawag rito. Yung tinatawag na charity. Uy, mukhang napapasarap ang tambay mo dito. Sulitin na natin yung papalamig ko sa iyo. Heto na ang pangatlong forms of redistribution and exchange of products. Ito ay tinatawag na market exchange. Dito binibigyan diin ang supply and demand. May rules na sinusunod at ginagamit pampamahala nito. Isang halimbawa nito ang paggamit ng pera kapalit ng goods or services. Sa palagay ko, ito ang pinakamadaling maunawaan sa lahat, kumpara sa mga nauna. Narito ang isa pang halimbawa para mas maunawaan ninyo. Naubusan ako ng stock dito sa Titsdahan. Pupunta ako ngayong supermarket upang bumili at mag-restock. Sa akin ang demand at nasa supermarket naman ang supply. Upang matugunan ang demand, gumamit ako ng pera upang makuha ang supply na mayroon ng supermarket. Ano? Kumusta ka? Naunawaan mo ba naman lahat ang mga napag-usapan natin? Pak na pak talaga ang Titsdahan for today, suke. Ang galing-galing. Sige nga, para malaman natin kung may natutuhan ka talaga, ano nga ulit ang GBN? Anong generalized balance at negative? Ang ibig sabihin ng GBN ay gabi na, kaya uwi ka na. Balik ka na lang ulit bukas para sa susunod nating tsikahan, huntahan, pagpapasa ng karunungan dito lamang sa Tindahan
ni Teacher Dan. Daming matututuhan, busog ka pa. Libre na at sari-sari pa ang ituturo niya, kaya ang tanging nais niya ay ang matuto't graduate ka.